Okay, mabilis na update lang sa BTC at pag-uusapan din natin ng alts ng konti, no? So hindi tayo magdadagdag ng ng altcoin ngayon. Siguro mga next na update na lang siguro. Medyo sobrang busy ko ngayon, no? Makakapal yung projects ko kaya hindi tayo makakapag-update masyado. At meron din akong parang some sort of side project pang ginagawa na personal project. So maraming masyadong ginagawa. Basically yung side project ko, nag-aaral ako ng game deving, no. Medyo interesado ako nung bata-bata pa ako, no. Actually gusto kong gawin 'yon. Marami naman siguro sa atin, no, na gusto makagawa ng laro. Ata, hindi ko sure. Pero gamer din kasi ako dati, no. So kailangan labasan. Gusto ko at least magawa ko yung mga gusto kong gawin sa buhay, no. So anyway, BTC. So, ang pag-usapan natin sa BTC, since meron tayong ATH, meron tayong potential na, meron tayong potential ginagawa dito na some sort of wave 1, wave 2, or basically parang bull cycle 1, tapos meron tayong bull cycle, baka ito pa lang yung bull cycle 2. Hindi ko sure kung anong number to, no? Kung number 3, 4, 5 na ba to, kasi meron pa tayong mga bull cycles pa dito, no? So, basically meron tayong bull cycle dito na mukhang ganito ang itsura na ginagawa. At nga yung pinaka ayaw ko actually mangyari ngayon na mag-pump, kasi ang kakalabasan 5th wave na lang to. So ang highest probability na gawin ni BTC siguro 80k hanggang 150k ang maximum targets. Yung 150k hindi ko sure, double check nga lang natin. So kung meron tayong third wave dito hanggang fourth wave 1.618, actually lalagpas pa pala ito, no? Pwede pa tayo umabot ng 180k. So ang minimum target kung kung titingilan tayo ng fibs. So ayusin natin ito na maayos, yan. Kung titingilan tayo ng fibs na target ng 5th wave, double check nga natin kung tama to. Saan ba ang low nito? Ayusin natin yung low natin, yan. Okay, so kung titignan lang natin ang fibs natin ng target ng 5th wave, ang pinaka-target niyan 1.272 hanggang 1.618. So, sakto naman, no? Aabot tayo ng around 100k kung magpo-push up tayo. So, meron tayo dito sa smaller wave count na to. Meron tayong potential 1, 2, 3, 4, 5. Then, potentially kung ito na ang third wave ng 1, 2, 3 na to, babagsak tayo for zigzag correction most likely. Zigzag correction. Pwede natin i-retest to. Pwedeng i-retest to itong mga area to. Okay? Then, final push to the upside, 5th wave. So, pwedeng ang 5th wave either dito. Hindi natin sure kung dito na kasi di pa natin nakikita yung yung pinaka third wave nito. Di pa tayo nakakita ng corrective move na malaki. So, hindi pa natin sure kung saan banda ang third wave nito. So, kapag dito banda lang ang third wave, expect natin baka dito lang ang pinaka 5th wave. Pero pag umangat pa to ng hindi nagpapahinga to hanggang 1.272, expect natin ang 5th wave natin baka mga dito pa. Okay? So ganun lang ang pinaka babantayan natin sa BTC na bull market, no. Medyo maiksing bull market to, masasabi ko. Ito na yung pinakamaganda, no, pinakamagandang pwedeng i-pump ni BTC hanggang 160k siguro, 150k ganun. So area ng 1.618. Okay? So titignan lang natin sa alts kung paano makaka-apekto to sa alts, no. At kung kailan yung actual alt season. Okay? So alisin lang natin to. So marami beses kong pinapoint out, no, sa mga previous updates natin na kahit mag-pump si BTC, okay lang na medyo maiwan tayo kasi sa alts tayo papasok. So sa alts natin sa alts tayo makakuha ng maraming gains actually, no. So si BTC ang pang-confirm natin ng bull market. So tayo ni BTC, no, ipo-prove tayo as wrong na tapos na ang bear market ang kakalabasan. So dito sa mga area to, no, pinag-uusapan natin dito pa lang actually, no, meron na tayong idea na mag-bull market tayo, pero hindi pa 100% sure. Medyo mababa pa yung sureness natin. Dito pa tayo naging sure actually. Dito pa tayo naging sure na okay, mataas na probability na bull market. So kung natatandaan niyo yung video niyo, no, na kapag na-break natin tong part na to, kasi ito na ang pinakahuli
isa sa mga pinakahuling kailangan i-break maliban na lang dito, no. So ATH, siyempre ATH na to, no. Ang susunod na technical target na i-break ito. Kasi meron tayong 1 2 3 4 5, meron tayo dito. So binreak out natin, medyo may chance of bull market na yun, pero hindi pa natin sure. Pero dito, since na break natin, makikita natin yung break dito, malakas ang break, no. Mapapansin natin. So ang kakalabasan, no, mako-confirm natin ang bull market. So kailan papasok ang alt season? Hindi natin sure actually, no, pero medyo nag-i-start na ang alt season. Double check lang natin saglit, ha. Tingnan natin total 3. Makikita natin, so ang pinag-uusapan natin, no, yung itong dalawang white line na to at 618. Okay? Ang last na update natin, no. So actually itong range na to, no, makikita natin kung gaano kalakas ang alts sa pag-push up na to. Okay? So dito natin rin makikita na meron din tayong 5 waves dito of some sort. Meron tayong 1 2 3 4. Oh, baka dito pa yung 5. Ayan, nabalik ko tuloy. 5, no? So meron tayong potential na first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave na paparating, then corrective move, then isang napakalaking third wave. Okay? So itong ginagawang to pabuo ng macro first wave, kumbaga. Okay? Sa sa pinag-usapan natin kanina, excuse me, meron tayong number 2, number 4. Binrake natin to. Oops, balik ko. Ito na lang gamitin natin. Yan. Binrake natin to. Anong kinalabasan? Karoon tayo ng support. Then, pump. So, ang sunod na gagawin most likely ng alts, ito. Okay? Pag ito na break, papasok ang alt season. Okay? At tipong vertical ang galaw nito ni alts. Okay? Makakakita kayo ng mga tigte 30% to 20% araw-araw most likely sa mga favorite yung altcoins, no. Hindi natin sure, baka most likely ganun ang gagawin. Siguro mga 10% lang naman pala, hindi naman mga 20%. Pero may mga araw na mag-aaroon yan ng mga every other day 20%, 30% kakalabasan na puro pump. Okay? So aabangan natin yon. So kailan natin makikita yon? Balik tayo ng BTC. BTC yan. Alisin lang natin lahat to, no? Yan. At papasok natin si total 3. Yung price scale. Okay. So natatandaan nyo ang galaw ni altcoins gumagalaw madalas sa either patapos ang third wave or basically patapos ang third wave or yung pa fourth wave, no? So meron tayo dito macro 1 2 3, hindi natin sure to kung ito ba yung 4, no? Possible na may fifth wave dito o kaya baka hindi natin masasabi, pero alam natin may third wave tayo dito. Okay? Na sa loob niyan meron tayong 5 waves. 1 2 3 4 5. Okay? So barillan natin tong isang linya to. Yan. So ito yung i-focus natin, ha. Etong buong to. Okay? So sa third wave ito, no? Ito yung third wave, ha. Titignan natin third wave. Titignan natin ang volume. Makikita natin ang volume ng BTC nag-peak dito. Malakas ang volume sa third wave, no? So meron tayong first wave, second wave, third wave. Malaki ang volume, pinakamalaking volume. Okay? So meron tayong confirmed na third wave dito sa point na to. Mapansin natin, lalagyan natin ng vertical line kung saan nag-start nag-vertical ang alts, no? Doon din natin mapapansin, titignan natin, double check natin, baka mali-mali itong sinasabi ko, no? Doon din natin mapapansin yung start ng pag-break nitong linyang to, no? So basically parang ganito to. Meron tayong some sort of 1 2 3, hindi ko sure, baka ganito to, no? 1 2 3 4 5 of some sort. So actually balikan natin ang alts natin, total 3. Yan. Paano ko alisin to? Yan, alisin muna natin to. So tama ba yun? Saan siya nag-break? Dito siya nag-break, no, sa noong January 2021. So meron din tayong ganun, of some sort. Meron tayong kaso ABC to. A
B. Dito pa yung C. O ABC. At basically meron din tong 5 waves of some sort. Meron tayong paano kaya to? Baka dito talaga yung C. At ano lang to, black swan lang talaga to. Kasi ito yung COVID dump. So meron din tayong 5 waves dyan. 1, 2, some sort of, ito ata yung 3, 4, 5. Then ito rin, makikita natin. Itong part na to, ayaw i-break. Itong 4th wave, mabilis natin na break, no? Yan, mabilis natin na break. Doon din tayo nakahanap ng some sort of support. Yan. Then ito, yung B wave, ang pinaka-importanteng i-break, no? So, January ng 2021, tignan natin, balik tayo ng BTC. Actually, tignan natin to. January ng 2021. Ito, kailan natin na break to? November. Okay? So, BTC, balik tayo. Lapag ulit natin si Total 3. Anong date yun? November ng... Ito, meron tayong November dito. So, teka, medyo magulo, no? Ito, January, no? January ng 2021 kung kailan nag-start mag-pump ng matindi ang altcoin. At dito rin sa November ng 2020. So, lagyan natin ng vertical line. Saan yung vertical line? Ayun. So, banda dito. Yan. Papansin natin, dun din tayo makakita ng ito, no? Ayusin lang natin to, horizontal line kasi ano ba tawag dito sa type ng chart na to? Naka regular chart kasi kaya ang hirap yan, no? Ipakita. So ito yung second wave ng meron tayong 1, 2, some sort of 3, 4, 5. Tama ba to? 1, 2, 3, 4, 5 of some sort dito to. So meron tayong number 2 dito, meron tayong 4th wave dito. Napakaliit na nito, no? Hindi nyo napapapansin to. Yan, parang ganyan na itsura. At hindi ko pwede igalawin yon. So ganyan ang kakalabasan, no? Ito ang pinaka B wave niya, no? B wave na A o some sort of A, B. Ito ang B wave. Makikita natin kung kailan nagkaroon ng macro correction si BTC. Nagkaroon tayo ng ABC of some sort dito. Magsa-cycle ang pera papunta sa altcoins. Okay? So, third wave, no? Tatandaan nyo, yung sinasabi ko, malapit sa ending ng third wave, ito, meron na tayong pump dito sa November ng 2020. Meron na tayong pump dito. Umaangat na. Patapos na ang third wave dito, nagkaroon pa ng final push to, no? Final push to the upside. Okay? Nung nagkaroon tayo ng correction na malaki sa BTC, dun din nag-start mag-pump na matindi ang altcoins. Okay? So, yung sinasabi kong around end ng third wave hanggang pa fifth wave, dun ang alt season. Okay? So, makikita natin dito, no, na ando dun sa area yon ang parabolic move. So, aalisin na natin to, di natin kailangan itong mga to. Yan. Makikita natin, nagparabolic na si BTC dito, pero si alts hindi pa. Okay? Hindi pa si alts. Nung nag-break siya dun sa B wave, yung pinaka-importanteng kailangan i-break, confluence siya sa correction ni BTC at dun din siya nag-breakout na malakas. So, bakit ganun, no? Ang pinaka-logic kasi nito, patapos na kasi ang pump ni BTC. Na-confirm na ni BTC ang bull market. Okay? Tapos na tapos nang ma-confirm ni BTC na nag-bull market na. So, ang kakalabasan, ang pinakamagandang take profit actually sa third wave. Sa third wave ang pinakamagandang take profit kasi sa fifth wave medyo tira-tira na lang ang take profit dito. Medyo tira-tira na lang. So kaya medyo mahina na tong pump na to. Okay, ganun din sa altcoins. So most likely itong move na to, so meron tayong some sort of malaking first wave dito. Some sort of first wave, second wave. Tapos meron tayong third, fourth, fifth. Sa loob ng third wave na to, meron din tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, ito, marami tayong drawing. Yan.
ibibilugan ko na lang itong third wave na to. Ayun din ang peak ng fifth wave ni BTC. So delayed si altcoins kumbaga. So after magsasabi si BTC na okay, tapos na ang bull market, etong mga to magpo-push up pa ng isa pang basis kasi hindi pa sure kung kung tapos ng bull market. Then tsaka siya magda-dump. Okay? So importante yung abangan, makita, mali itong buburin ko na lahat yan. Makita ang ending ng third wave at ang start ng fourth wave, or basically ending ng fourth wave, kasi dun tayo makakita ng parabolic move sa altcoins. Simula dito, okay? Parabolic move sa BTC, pa fifth wave, patapos na ang bull market, pero si altcoins paumpisa pa lang ng malakas na move. Okay? So, expect natin ito na yung structure natin. Paano ko ba papalitan tong altcoins na to? Ito? Ayun, pwede ko pala palitan dito. So, expect natin si altcoins. Paano ko ba ayusin to? Ganyan? Okay. So, meron din tayong some sort of 5 waves dito, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Meron na tayong break dito. Makikita natin kung saan tayo nagsusupport. Push up. Ang sunod na target dito. Okay, hindi pa pala yan. Etong part na to. So, orange line muna pansinin nyo. Ito, sa area to. So, kapag na-reach to sa mga area to, expect natin, magkakaroon to ng rejection muna. Then, yung malaking third wave na inaabangan natin. Okay? So, di ko sure kung kung baka dito pa muna magko-correct ng mahina, then malaking correction na ganito, then mag-breakout para sa malaking push to the upside. Okay? So, bakit natin anong pinaka-importanting part dito? Kasi dito sa BTC di pa tayo nakakita ng correction, di ba? So, ito puro pump to. Okay? Hindi pa tayo nakakita ng correction. So, malaking chance na meron tayong some sort of confluence. So, alisin ko lang, mamaya ko na alisin siguro. May some sort of confluence tayo na pag nag-dump si BTC. So, ganito ang itsura niya most likely. Fib extension. Ganyan. Makikita na, doon pa rin yung target natin sa bandang 77k hanggang 80k. Okay? Dito sa part na to, no? Actually, ayusin ko lang to. Ganyan. Kasi andi dito yung natin, yung ang hirap i-chart to ng ng gumagalaw ang itong dalawang chart natin gumagalaw na magkaiba. Pero ito ang pinaka-target natin. So dito sa part na to, kapag naka-reach tayo dito at nag-reject si BTC, expect natin zigzag correction to. Zigzag correction, medyo malaking type of correction kasi meron tayo dito sa second wave natin, na flat correction. Okay? Pwede rin to, no? ABCDE na baka mas malala, pero hindi natin sure. So possible na some sort of flag pattern o kaya consolidation na pababa na type of consolidation, ganon. Then magpa-pump ulit to si BTC para sa potential final wave niya, hindi natin sure. Okay? Then ang altcoins natin, most likely dun tayo magkakaroon ng malaking pump sa alts kasi lilipat ang pera mula sa BTC papunta sa alts. Kasi ang pinaka-importante sa BTC, kapag nasa BTC ka, sa third wave madalas nagte-take profit ang mga tao. Sa fifth wave, konti na lang ang bumibili. So bakit konti na lang bumibili? Kasi lumilipat na sa alts. Okay? So ganun lang ang tactic natin, no? So napakaaga pa ng alts, pwedeng kung nakapasok na kayo dito yung mga nakaraang videos ko, no? Congrats na sa inyo kasi ang kakalabasan, magpapump na to ang alts, no? Pero hindi pa siya ganung kalakasan pa. Hihintayin pa natin yung potential malaking tautan pa muna dito. Then doon tayo magkakaroon ng parabolic move sa altcoins. Okay? So hindi pwedeng hindi pasukan to. Napadalawang hindi pwede ako, no? Okay, hindi pwedeng hindi pasukan tong sa alts, no? Sa BTC kung gusto niyo papasukan to, sa fourth wave pa to, no? Pero medyo mahina na lang ang pump nito. So kaya natin ginagamit si BTC as some sort of confirmation para high probability trades tayo sa altcoins. Okay? High probability trades.
Okay, so ayun siguro update natin. Kayo na mag-double check ng mga pinag-usapan nating alt. So si FTM, malakas si FTM, no? Si Matic medyo humahabol na. Si AVAX na malakas din si AVAX ngayon. Si Polkadot medyo decent na malakas rin. Si Atom ganun lang rin. Si Harmony medyo malakas rin, no? So meron pa ba tayong mga pag-uusapan pa na altcoins? O basta yung mga puro layer 1 o layer 2 ba yun na blockchain coins yun, no? Na may expect ko mas mauunang mag-pump kaysa sa mga other types of coins, or mas safe na altcoins kaysa sa mga smaller caps na siguro NFT. Yung may mga NFT na na nagpa-pump. Masasabi ko may term dun, at least yung tropa kong sabi, ang tawag sa mga nagte-trade sa mga meme coins, or sabihin natin mga walang use case na coins or mga ganun, mga stocks ganun, namamasura ay natawag niya, no? So possibly baka nga namamasura lang talaga yung mga umaabot ng 200% sa isang araw, no? So hindi natin malalaman yun actually. Most likely mga pump and dump na type of coins yun, kasi maraming source of pera dahil sa BTC, no? Kasi nakapag-pump na si BTC. Okay, so ayun na siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys.